Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media at tila hindi na nga nakatiis si Senador Amy Marcos at talagang binaltan nga itong si Lisa Smugs, Tambaluslos at Sandro na ito matapos nga ang kanilang pikikialam at gustong patumbahin si Senador Amy Marcos ay hindi niya nga ito natiis at talagang nagsalita at binaltahan ang mag-inang ito lalong-lalo na at binanatan na rin si Kuting ng Norte na wala di umanong kwenta sa bansang Pilipinas. Ito nga ang naging kataga ni Senador Amy Marcos na mas maganda nang mag-resign sa kanyang pwesto kung ganito rin lang ang pinapakita niya at ginagawa sa bansang Pilipinas taliwas sa kagustuhan ng kanilang ama at talagang wala na yata itong utak at wala itong paninindigan sa kanyang pangako noon na hanggang ngayon ay wala pang natutupad kahit isa. Kaya naman si Senador Amy Marcos, VP Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte ay nagsama-sama na para kalabanin itong sikuting ng Norte, Lisa Smugs at Tambaluslos na ito. Ang nakakalungkot na katotohanan ay nagtatago nga sikuting ng Norte sa saya ni Lisa Smugs. Dito nga natin makikita na nagkaroon nga ba talaga tayo ng Puppet King. Ito nga ang nakakalungkot dahil marami ng dismayado lalong-lalo na ang 31 milyon na katao na umaasa sa pagbabago sa bansang Pilipinas sa pamumuno ni Kuting. Ngunit iba ang nangyari. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Kabutihan, pero ang pagiging productive nila para maging trolls. Yes, trolls ang mission ngayon ni Lisa. Magparami ng trolls, magparami ng mga batang inuuto sa TikTok, sa Facebook. Di ba? Na nire-require na mag-post every day, every month, nagkukontak ng mga pages para umatake kay Sara, kay Duterte. Eh ako naman, kahit atakihin naman nila ako, hindi naman maapektuhan ang political career ko dahil hindi naman ako politiko. Pero kaya ako inaatake ng mga hinayupak na yan, hindi dahil, dahil ayaw nila sa sinasabi ko, kundi dahil bayad sila. Dahil sila ay binabayaran, pinapalamon ng gobyernong ito and they are part of the problem. Di ba? Imagine niyo, kung political vlogger ka, ang pag-uusapan mo yung mga katiwalian. Hindi nila pinag-uusapan ang 20 million na binibigay o binigay ni Tambaluslos at ni Lisa Smugs ng gobyerno sa mga kongreso. Mas pinipili nilang atakihin si Rocky, si Maharlika, di ba? Si Atty. Glenn Chong, o si Sara na nagtatrabaho lang. Si Sara ba, di ba? Si Sara ba ang tumanggap nitong 20 million each na to? Tinanggalan nga siya ng ng fund, di ba? Dahil sa utos ni Lisa Smugs at na Tambaluslos para pilayan si Sara. Oh, nakita niyo kung gaano. Kaya kung hindi kayo kikilos, mga kababayan, wala rin mangyayari sa bunganga ko. Okay? Kailangan natin ng sama-sama. Kailangan yung kausapin yung mga anak, lalo na po kayong mga OFW. Kasi mga anak ninyo, yun yung madalas na papariwara. Yun yung binibiktima ng mga buwaka ng inang sa gobyernong ito. Ipaliwanag nyo sa kanila. Yung mga batang magaling na sa computer, ipaliwanag nyo na huwag tatanggap ng offer na magiging trolls. Kasi nag-i-enjoy sila sa bayad sa kanila ngayon. Magkano? 8,000 a month? O depende kung anong magkano in-offer sa kanila. Habang sila ay nagiging trolls at taga-atake, dahil yan ay bayad sila, inaatake nila mismo ang kanilang kinabukasan. Sarili nilang ginigisa na sa sariling mantika. Dahil yung perang yan, 8,000 pesos na yan kada buwan. Hindi yan sasapat sa kinabukasan ng mga anak ninyo in the future. Dahil ang gobyerno, pag sirang-sira na, dahil sa katakawan, kasibaan ng mga buwakan ng inang ito, damay-damay kayong lahat. Ako madadamay ba ako? Yes. Somehow madadamay ako. Diba? Kasi even nandito ako, madadamay talaga tayo dito sa lahat ng laban. Kasi part pa rin tayo part pa rin ako ng gobyerno ng Pilipinas, ng society ng Pilipinas. Dahil nagbabayad ako ng tax, ng social security ko. Okay? Nagpapadala ako ng mga remittance sa mga palangga. Okay? Konti-konti lang. Di ba? Na konting nahingi. Part pa rin ako. Part tayo lahat. So kausapin nyo ang inyong mga anak
Constant communication. Anak, baka naliligaw ka na ng landas. Baka naman, yun na, ba't ka may pera? Ba't ka lumabas? Parang nakita ko nag-Starbucks ka, nagganito, nagganyan ka. Kumain ka. Saan ka kumuha ng pera? Oh, di ba? Kausapin niyo yung mga anak ninyo. Dahil hindi ko future to. Future ng mga anak ninyo. Ako, I'm done. Okay? I'm done. Mga pinangarap ko kahit papaano natupad ko na. Hindi man ako naging bilyonarya na hindi ko nga pinangarap, hindi ko dinasal sa Diyos yun. Pero at least, nalagpasan ko yung kahirapan. Kayo dyan. Sa Pilipinas, 20 pesos na kilo ng bigas hindi nyo mabili dahil sa smuggling business ni Lisa at ni Kuting at ni Tambaluslos. Kasi walang 20 pesos na kilo ng bigas. Pag nagsalita kayo, tatakutin kayo, kakasuhan kayo. Katulad ni Macanas. And I believe mananalo kami sa laban namin. General Macanas, di ba? Police Chief, PNP ang nagkaso sa utos ni Lisa Smugs. Pinagtatanggal ng mga trabahador sa PIDEA, pinagtatanggal sa Presidential Communications. Ito ba ang gobyernong gusto niyo? Ipinagdadamot ang French fries sa mga kawani ng gobyerno sa Malacanang. Ito ba ang gusto niyo, mga sir, mga ma'am? Nang gandamatay ang ating mga sundalo, si Kuting nagdi-dinner date, nagpapakasarap sa buhay. Si Sara na nagtatrabaho, idadrag ng Kongreso at Senado. Si Amy Marcos na kahit papaano nagsasalita, pero hindi pa lubos dahil hindi pa niya tuluyang binubojak yung kapatid niya. Pinapatira ni Lisa Smugs. Kaya, Senator Amy, if we are, ito, paulit-ulit, kasi walang tiwala, I'm sorry, hindi kita pwedeng pagtakpan. Okay? Although natutuwa ako sa ginagawa mo, ang boses ng bayan, Senator Amy, dito, kailangan marinig. Hindi dahil, gusto kong i-cover up dahil, gumagawa ka ng bagay, ina-expose mo itong 20 milyong binayad sa parasahang initiative. Ano ang comment niyo palangga kay Senator Amy? Ang gusto namin ay tuluyan mo na itong si Lisa Smugs. Tignan mo. For sure, alam mo na to. Ang pamangkin mong Judas na si Sandro ay hahalongkatin ang kaso mo. So ano to, awayan ng pamilya sa pamilya at nadadamay ang Pilipinas? I mean, ang mga tao sa mga Pilipino. So, kaya nga, okay yan. Good points yan yung ginagawa mo. Matapang, maangas. Ikaw na rin mismo na napapaligiran ni Satanas ng Diablo ang kapatid mo. Saan ang gagaling yan? Sabi nga ng mga palaga, no more Marcoses, sabi ni Diamond Grace. Yes, mga palaga, na kukuha ko yan. Kaya sabi ko, okay din yung inilalabas niya, itong 20 million na pinagbabayad, at least may ball siya na ilabas yun. Pero again, kailangan natin ng 100% na support niya para sa Pilipino. Hindi pwedeng pahapyaw lang, titira ka ngayon, tapos bawi ka kasi yung kapatid mo. Yun yung pinupoint ko. Kaya pinipressure natin siya na alam niya to natitirahin siya ni Sandro sa utos ni Liza. Siya na rin mismo nagsabi, di ba? Paulit-ulit ko na insecure si Lisa sa kanya. 2022 pa lang, Agosto pa lang, nung nag-usap kami. Okay? Hindi ko na siya mini-message ngayon. I don't message her. Kasi para what? Narinig naman yung bunganga ko. Hindi naman ako clingy, feeling friends ever. Hindi ko kailangan makipag-clingy-clingy o makipag-friends-friends. Kaya kong kausapin ang sarili ko mag-isa para magkaibigan ako. Di ba? Kaya natin magbaliw-baliwan para pasayahin ang sarili natin. But sa seryosong usapan, mga palangga, itodo niya na. Di ba? I don't know kung pupunta siya sa rally February 25. Sana wag lang yung pahapyaw or dahil nakikita ni Senator Amy yung galit ng taong bayan, di ba? O si Remy natawa. Di ba, Remy, alam mo yan, kaya kong libangin ang sarili ko mag-isa. Di ba? Hindi natin kailangan makipagkaibigan para what? Masabi, close ka kay ganito. At I have to be, honest with you. I'm very proud. Sa lahat ng mga nakilala kong politiko sa buhay ko, hindi po ako ang dumikit dyan. It's either may nagpakilala o nag-reach out. Pero hindi ko kailangan ng politiko sa buhay ko. Bakit? Hindi man ako nahingi ng pera sa kanila. Hindi naman nila ako binubuhay. Hindi ko sila kailangan. But, kailangan nating suportahan yung mga politiko na tamang alignment, tama ang direction. Diba? The reason why, behind the scene, ang dami ko nakakausap ng mga politiko na nagsusupport sa akin. You know what? Pero, pagdating ng panahon, wala silang maririnig sa akin o walang video o audio na maipapalabas na nanghingi ako ng pera sa kanila. Dahil yan ang pinakaingat-ingatan ko. Never ask help monetarily sa mga tao
as much as possible. Kakayanin natin ang mga bagay-bagay na hinaharap natin sa buhay. Ako pa ba? Ako ba ang isang working student na nabuntis ng maaga, na napatapos ang sarili, 'di ba? Nabuhay sa kaguluhan at kahirapan ng Pilipinas. So kung ano man yung mga plano nilang paggorgor sa akin, wala 'yan. Kausap ko yung Junakis ko, "Mama, I'm worried." Sabi niya, "I'm worried." Sabi niya, "Yung dun sa bounty, da 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 da." Sabi ko sa anak ko, "Really? Thank you, anak." Sabi ko, "Ako pa ba, anak?" Sabi, yun ang term ko sa kanya, "Ako ba ang tough cookie na nagsimulang magtinda ng mga, sa school, alam niyo yung kwento ko, 'di ba, nung college or college days, or even elementary. Nagtinda ng kung ano-ano, magtrabaho, double job, triple job, nagtitinda at, buntis, nagpapalaki, nagpapa-daddy ng anak and everything, nalagpasan lahat ng kahirapan. Ngayon pa, yeah. Sabi ko, "Ngayon pa ba anak na-mobilize ako? I can drive wherever, I can eat, I can go anywhere, da, 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 da." Ngayon pa ako, sabi ko, "Anak, ngayon pa ako susuko." Kasi in fairness yung mga Junakis ko, they're really concerned. Siyempre nanay nila ako. Sabi ko, "Hayaan mo na 'yan." Kasi may mga kaibigan silang Pilipino. "Mama, may mga sine-send sa akin." Sabi ko, "Wag mong pansinin yang mga kaibigan mo unless kung concern 'yan, you just say thank you." Pero ngayon pa ba tayo susuko? Matapos natin lagpasan ang kahirapan sa Pilipinas at narating natin well, para sa akin tugatog ng tagumpay. Kasi iba-iba naman ang definition natin ng tugatog ng tagumpay. Ngayon pa ako susuko at panghinaan sa buwaka ng inang gobyernong ito na sa paggurgur sa atin araw-araw, paggurgur, pagpatatahimik sa akin. Sabi ko sa Junakis ko, "No, patutunayan ko sa buong mundo, sa mga palangga ko, na hindi magwawagi ang kahayupan ng mga Jotang Ginesto. Kailangan pumantay ang paa nilang lahat." Sabi ng ano ko, "Anong pumantay ang paa?" Kasi yun na yung mga malalalim na matalinagang salita, hindi nila maintindihan. Pumantay ang paa, madedo. Eh, di natawa na naman mga hitad, 'di ba? Oh, "We have weak leader now," sabi ni Tena Ukab. "Bloody Philippines, where do we go from here?" Sabi ni Nanre. Yun na nga palangga eh. Ang lungkot, 'di ba? Akala natin noon babangon ng Pilipinas. Excited tayo kay Kuting. Smuggler pala ang babangon. Ate Maharlika, malapat na si Sara maging president, sabi ni Michael Esteban. Alam mo, ayoko sana ikwento, pero sige, ikukwento ko na nanaginip talaga ako palangga. Nanaginip ako. Napanagitan ko si Inday at saka si Kuting. Okay? So, doon na sa scenario na, kasi malinaw na malinaw pa. Si Inday kahit sa panaginip ko, lukaret din. 'Di ba? Loka-loka dun sa panaginip ko. Ah, nakakatuwa. I hope maging totoo yung magiging totoo yung panaginip ko. Kasi nung na-declare daw siya dun sa mga eksena, mga palangga, eh, talagang kung todo yung trabaho niya, ang inuna niya DSWD. Pinaglilikwag Pinagliligwak niya yung mga doon, yung mga kurakot sa DSWD. Sabi ko, sana totoo. Anyway, sana totoo na, pinagtatagpas na ni Inday Sara yung mga kurakot sa DSWD. So yung iba, hindi ko lang ikukwento kasi baka magka-content na naman yung magka-content na naman yung mga trolls, o di ba? Mga content na kasi nag-aabang lang sila ng bawat bunganga ko. Sabi, "Marley ka na, loka na. Oh, nanaginip," mga ganyan. Panaginip mo lang yan. So, ganun nila iti-twist, di ba? Yung ating usapan na para lang tayo magkaibigan, na nagkukwentuhan ng ating mga panaginip, gagawin nilang issue at iti-twist nila, gagawa nila ng meaning, kasi yun yung kanilang mission. 'Di ba? Para what? Para sirain tayo. At mga palangga, sabi ko nga, hindi ka dapat as a vlogger, yung totoong vlogger na talagang para sa pagbangon o pagbabago ng Pilipinas, hindi ka dapat magpapaapekto sa ginagawa ni Lisa Smugs na pagbabayad sa mga trolls. Kasi sila ang apektado. Kaya they spend more para sa trolls, para sa mga demonyo, para sa mga manggugurgur, manggigipit. Katulad ni Pastor, hindi ba ginastusan yan mga kinakaray-karay na testigo dyan sa Senado? Oh, yan yung purpose nila. Kaya kung narinig ako ni Pastor Kiboloy, stay strong po. Stay strong. Hindi man ako kaanib ng kanilang religious group, but I respect their beliefs. Kasi sabi ko nga, kanya-kanya tayong belief. Kung tayo ay pakikialaman natin ang mga belief ng mga relihiyoso, edi pakialaman natin ang belief ng mga Muslim, ng mga Hudyo.
ng mga kung ano-ano pa mga relihiyon. Hindi mo pwedeng panghimasukan yan. There are millions and millions of members. And as long as ang ginagawa nila, ang kanilang mga miyembro ay ginagawa ang tama, nakatapos ang pag-aaral, naging mabuting mamamayan, then good. 'Di ba? Pero yung binabato sa kanya, na mga kasinungalingan ayon sa kanya, dapat sa sa korte siya ano, hindi dinggin, hindi diyan sa Senado. Dahil alam naman natin, yung mga yan ay bayad na ni Lisa Smugs ng gobyerno ang ginagawa nila. Gusto nilang alisin sa utak ninyo ang issue sa loto, sa PCSO. Nakita niyo natatabunan. Kaya buhayin niyo ng buhayin yan si milyonaryo, si Mel Robles, nakasabwat ni Lisa sa pagpapanalo ng mga bogus na winners. Doon kayo mag-focus. Although we talk about Kibuloy, we talk about Duterte, wag nating wawalain yung pulboronic ni Kuting, pulburon, 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 mag-test ka na, pulburon, pulburon, ganyan, paulit-ulit, patay may kulalya. Loto, maya-maya, may pinapanalo. Ano na? Kulitin niyo si Tulfo. Yung pag-grandstanding niya, nasabi niya pa iimbestigahan niya, may papure-forensic pa siyang nalalaman. NBI, DICT, lahat. Sabi niya, paimbestigahan niya, wala. Sino ba ang mga mananaya ng loto dito? Kayo. Kaya wag na kayo tumaya sa loto. Kayo po yung biktima. Hindi man ako tumataya ng loto sa Pilipinas eh. Pero I'm concerned. Kasi ang bilyon-bilyon ang napupunta sa kanila, narinig nyo na, mismo inamin at nalalaman natin na yung mga pictures na pinipresent nila, mga palangga, ay dinistrongkar o inedit o walang totoo. There's no such person na tumanggap ng cheque. Yan ang gusto nilang pagtakpan. Yan ang gusto ni Lisa Smugs para maialis kayo. Siya mismo ay kasabwat dyan sa PCSO dahil siya ang nag-appoint kay Robles dyan. Yung mga pakatangay na yan, araw-araw kayo ninanakawan. Yung pambili nyo ng bigas na itinaya nyo sa loto dahil umasa kayo, baka manalo kayo, di ba? Ninakaw nila. Pinagsama-sama yung pera ninyo, ninanakaw nila. Kaya hanggat maaari, hanggat si Kuting ang presidente, wag na wag kayong tumaya ng loto. Hindi kayo mananalo dahil sila ang nananalo. Hindi nyo ba narinig yun sa Senado? Anong ginawa nito po? Wala. Putangay na tahimik. Kaya ang tanong ko, 1 bilyon ang katapat, Tulfo? Nag-abutan na ba kayo? Siyempre, pag nag-aabutan yan, wala yung resibo. Papipirmahin ba si Tulfo na nagbigay ng 1 bilyon? Kaya ang tanong natin kay Tulfo, nasaan ang tapang mong hayop ka? Pangkabit lang ang pwede mong tapang-tapangan o pangkabit na issue. Mga katsipan. Pero ito'y usapin sa kinabukasan ninyo, sa pangarap ninyo maging milyonaryo. Pero sila pala ang magiging milyonaryo. So ito po yung gustong pagtakpan, ang Puwersahang Initiative, ang mga bayaran, ang pagpapatigil sa bunganga natin, ang panggigipit sa SMNI, kay Badoy, kay Celis, kay Maharlika, lahat. 'Di ba? Yan ang gusto nila. Nasaan na si Gadon? Buhay pa ba? Tignan mo yan. Ang ingay-ingay niya noon. Wala namang ginagawa, sumasweldo. Kaya yung mga ganyang tao, forget about it. Ganun, asan ka na? Wala kang sinabi tungkol sa privatization ng airport. Ikaw ang pinakamaingay dyan dati. Galit na galit ka, gusto mong palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport dahil protektado mo ang gobyerno, gusto mo para sa bayan. Ngayon, pinaprivatize na. Asan ang bunganga mo? Tahimik na si Gadon. Di ba? Presidential advisor to fight hunger. Nasaan ang fight mo against kahirapan? Nasaan? Tahimik ka. Kasi nasungal-ngalan ka na ng sweldo ng bayan o I don't know kung may budget siya, mga palangga. But definitely, kumakamal si Gadon, sumusweldo sa kaba ng bayan at tahimik. Nasaan ang ingay niya? Nasaan ang angas niyan? Ang airport, especially privatization ng airport, yan ang favorite na topic ni Gadon. Di ba? Larry Gadon, yan ang favorite mo. Ang ingay mo, nag-viral ka dyan. Galit na galit ka dahil ang pangalan, Ninoy Aquino International Airport. Ang mura mo pa, mga buwaka ng nagaganon ka. Tahimik ka. Dahil nasungal-ngalan na ng salapi ang bunganga mo. Lumamo na ang buong pamilya mo. Nasaan yung fight mo laban sa kahirapan? Nasaan? Wala. Tahimik. Wala. Kasi political accommodation lang ang iyong appointment para tumahimik ka. And you are not for the Filipino people. Utos lahat ni Lisa Smugs siya, mga palangga. Lahat ngayon, dahil sabi ko nga, matagal na sila naaalarma.
Kinakausap nila yung mga dating ibinasura nila para magbalik loob sa kanila at para gamiting what? Gamiting parang mga asong ulol. Kaya kung kayo ay mga tinatawagan ni Lisa Smugs ng kanyang mga alipores para maging part ng government, kunyari i-appoint kayo, mag-isip-isip kayo. Makakasama kayo sa paglubog ng budol administration na 'to, mga palangga. Ulitin ko, itong administrasyon na 'to kailangan ng wakasan sa pambubudol sa Pilipinas. Nararamdaman niyo naman, eh, 'di ba? Nararamdaman niyo diyan sa Pilipinas, kayo mga OFW. Hindi niyo ba nararamdaman ang kahirapan na idinudulot ng mga putang inang 'to? Hindi niyo ba nararamdaman ang pagbabaliwala sa mga men in uniform, sa mga sundalo, sa mga pensioners? Hindi niyo ba nararamdaman ng inyong mga dating tinatanggap na mga four-piece o mga ayuda nawawala, napupunta sa kanila? Tapos samantalang sila extravaganza ang party sa Malacanang, fireworks, nakaterno and everything, mga putang ina, akala mo naman kahit anong isuot nila, kahit pa magsuot sila ng ginto, masangsang pa sa amoy ng bulok na isda ang mga ginagawa ng mga hayop na 'to. So you have to talk to your friends and family na kailangan yung makialam sa issue ng lipunan. Hindi porket, "Ay wala kayo, hindi ako politika, showbiz lang ako, dadadadada." No, parte kayo ng society. Hindi puwedeng hindi kayo makialam. Katulad ng iba kong kakilala na nasa Amerika, wala na kaming pakialam sa Pilipinas, wala namang mangyayari. Lahat yan kawatan. So kung lahat ng thinking ganyan, yung mga kaibigan ko na ayaw nilang makialam, 'di ba? And I respect that. Ayaw nila ng gulo kasi komportable na sila sa buhay nila. I have friends, they're doing good here in America. They don't care about politics. They don't care about yung kahirapan, yung kababuyan ng ginagawa ng gobyerno. Even yung mga taong nakaupo, okay, sa mga embahada, 'di ba? Mga nakaupo, tahimik sila. 'Di ba? At naintindihan ko trabaho nila, pero imagine niyo, mismo sila nakikita nila yung oppression, suppression, pananakot, tahimik sila. Wala na talaga kayong kakampi. Ang men in uniform hanggang ngayon tahimik kayo. Nakikita niyo kung paano bumulyaw si Lisa, paano mangbato, paano magwala, paano mangjombag, nakita niyo sa eroplano. On the way to New York, kaya nga nagka-black eye si Kuting, pa-shade-shade siya pagdating sa New York. Nakikita niyo lahat. Tas tahimik kayo. 'Di ba? So saan pupulutin? Tas magsabi-sabi kayo, proud Filipino. Inaalagaan niyo ang kapakanan ng Pilipino. Tahimik kayo. Yung isang isang waka ng inang babaeng putot na itong hayop na Lisa Tanas na ito, ang namumuno at sumisira ng inyong kinabukasan, nagnanakaw ng pensyon niyo, nagnanakaw ng mga negosyo ninyo. Naaapektuhan ang mga negosyo ninyo dahil nag-e-extort sila through what? Taxes. 'Di ba? Sisingilin kayo ng bonggang-bongga, ng malaki, or let's say, Liz Vergara, 'di ba? Sisingilin ka tapos hindi nila i-declare o hindi nila i-remit sa BIR, nakakamkami nila. Lahat silang mga politiko ang may mga negosyo dahil sila yung may hawak ng budget. Kayo mga ordinaryo mangingisda, magsasaka, magbubukid, construction worker, teachers, nurses, 'di ba? Mga doctors yung iba. O, tahimik lang din. Tahimik kayong lahat. Akala ninyo pagkaroon ng isang malaking hindi magandang pangyayari dahil sa galit ng taong bayan, and I hope not. Akala nyo hindi kayo madadamay. So you have to speak up peacefully. Kailangan nyo po ipagtanggol ang lupang tinubuan ninyo. Kung lahat kayo tahimik, wala talaga. Ako hindi ko lang mapigil ang sarili ko. Sabi ng Junakis ko, "Mama," sabi na gano'n, "bakit di ka na lang tumahimik kung ganyan ginigipit ka ng gobyerno ng Pilipinas?" Kasi mga anak ko hindi naman nanonood yan eh. May isa ko lang anak na minsan napapanood yung vlog ko. Hindi nila alam kung anong mga pinagsasabi ko everyday, hindi naman nakatutok sa akin. Bakit galit na galit ba sa'yo yung si Lisa Butod? Sabi na anak ko, kasi na-expose ko yung yung medyo bata. Na-expose ko yung kahayupan nila. Sabi gano'n, ito, sabi na anak ko, na-expose mo, lahat naman yan magnanakaw, hindi na nga magbabago ang Pilipinas. Ganon sa akin. Hayaan mo na sila. Sabi ko, no, anak, hindi natin hayaan magnakaw. Diba? Hindi mo ako mapipigilan. Sabi ko sana, kasi yung dugo ko, doon unang tumulo sa lupang sinilangan.
at ang dugo mo doon din unang tumulo." Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, "Ano unang tumulo? Do'n ka pinanganak, so dapat may pakialam ka." 'Di ba? Kung may pakialam ka sa kinabukasan ng anak mo dito, dapat aware ka din sa kaya sabi ko, "Panoorin mo yung vlog ko." Sabi ko gano'n sa kanya. Ay, sabi niya, puro naman ng buwakang ginina na naman ang marinig ko. Eh, kasi buwakang ginina na naman talaga sila, eh, 'di ba? Tapos sabi niya, "Ba't galit na galit ba yan si Butod sa'yo?" Eh, sinabi ko, ayan na kasabwat sa smuggling, kasabwat sa pagdukot ng mga bata sa Turkey, kasabwat sa ganito, kasabwat sa lahat. Tapos sabi ng Jonakis ko, gano'n kasama yung babaeng yan? Eh, akala ko ba friends kayo dati? Eh, dati yun, best fake friends, manggagamit. Sabi ko, manggagamit. At hindi ko kailangan magkaroon ng kaibigang demonyo. Mas gusto ko ang kaibigan si Liz Vergara kaysa sa maraming pera pero ninakaw lang sa kaba ng bayan o isang demonyong babaeng pinakamasama sa balat ng lupa sa paggigipit sa lahat sa atin at sa lahat ng Pilipino. Dahil sa bawat panggigipit ni Lisa, sa bawat pagbabayad sa mga trolls, sa bawat pagtatanim ng mga kaso kung kanin-kanino, biktima kayo lahat dito. Hindi lang po ako, hindi lang si General Macanas, hindi lang si Pangulong Duterte, lahat tayo. Right? Attorney Glenn Chong, you're here. Pauwi ka na? Mababago ang anyo ng Pilipinas at buhay ng bawat Pilipino kung lahat tayo ay tataya sa ating Tama. Yun nga, Attorney Glenn, sinasabi ko sa mga Junakis ko. Okay, lahat tayo ay tataya sa ating kinabukasan at labanan ng mga demonyong nagpapail sa sambayan. Totoo. Even though, yung mga kasi dito na lumaki, Attorney Glenn, nalulungkot din sila, syempre, na ang nangyayari sa Pilipinas. Sabi ko, pinapaintindi ko. Sabi ko, "Anak, hindi tayo pwedeng tumahimik, hindi porket komportable ang buhay ninyo, goodbye na kayo doon sa Pilipinas. Doon unang tumulo ang dugo niyo lahat." Sabi ko, "Doon lahat unang tumulo, so dapat may pakialam kayo, kahit boses niyo lang." Sabi ko, "Anak, panoorin mo yung video." "Ay, mama, botang." Sabi niya, "Baka Angelina na naman yung marinig ko." Tapos Lisa Butod, kuting-kuting. Sabi niya, "Kuting." At least, 'di ba? Naririnig ko na yan, naririnig kita nagdadaldal, eh. Sabi niya, "But they're really concerned." Okay? Sabi ko, "Anak, thank you." O, 'di ba? Sabi ko, "Unang papantay ang paa ng mga yan, hindi sa akin." Alright? So, yun ang sabi ko sa wala na bang third SONA? I hope wala na. Nobody? Oh, exactly. Ito yung nobody will help the Filipino at heart more than himself. True. Kaya nga, sabi ko nga doon sa friends ko, mga kaibigan ko dito, matagal ko na ito kinukwento. Sabi ko, kung ganito lahat ng thinking ng Pilipino, na wag na tayong makialam sa Pilipinas kasi lahat naman niya magnanakaw. Kawawa talaga kayo. Kawawa lahat ng Pilipino kung gano'n lahat ang thinking natin. Kasi wala silang gagawin kundi magnakaw ng magnakaw kasi ang mga Pilipino wala palang pakialam na magnakaw sila kasi kumbaga yun na yung norms ng, ng, tawag dito, ng ating bansa. So lahat ino-normalize ang pagnanakaw. Which is sinasabi ng anak ko yan, na sabi niya, lahat naman yan magnanakaw. Ayun na nga, anak. Lahat magnanakaw, hayaan mo bang magnakaw? Sabi ko, ang ninanakaw ng gobyerno ni Kuting sobra-sobra. 50%, 60% of the budget, of national budget. Sabi ko ganun, kung siguro mga 0.1% ang nanakawin nila, hindi mahalata. Ito nga natin mapapatunayan mga kaibigan, pati nga si Madam Maharlika ay hindi matiis ang ugali at ginagawa ni Lisa Smugs at Kuting ng Norte sa loob mismo ng Malacanang. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.